for today's video ay punta tayo ngayon dito sa ating farm kasi wala akong pasok. So, tara, pasyal ko kayo. So, sorry po sa mga aking subscriber dahil natagalan akong hindi mag-upload sa YouTube dito sa ating channel. Pero, nakakapag-upload ko sa minsan ay sa page ko. So, follow din niyo po ang aking Facebook page, Probinsya ng Raketera. So, follow niyo po. May mga videos din po ako doon. So, tara, pasyalan natin. Ano nalagay ng ating farm? So, ito na po yung ating mga baboy. So, thank you Lord. Medyo puno siya ngayon. Siksik, ligalig at umaapaw. So, ayan. So, makikita niyo naman. Ito na yung mga hindi na kami bumibili ng piglet sa labas. So, ito'y paanak na po ng ating mga hinahingin. Ayan. So, ito. Ayan. Ito yung binabawasan na natin para sa ating kinakatay dun sa ating sa palengke. Sinusupply natin sa palengke. Ayan. Pero maano pa din ang dito ha. Di pa rin ganun kalakas kasi dumaan yung Pasko at Bagong Taon. So medyo sobrang daming bumili ng karne. Medyo umay na. Ayan. So ito yung mga kasunod. Ayan. Sunod-sunod naman itong mga ito. So ang lahi, inuulit ko ang lahi na ating baboy ay tatlong klase ang baboy dito sa farm. So itong mga ito ay ang ating anak ng ating large white. Crossbreed natin sa Yorkshire. For Yorkshire. Kasi yun po ay meron tayong barako ditong puro parent, talaga stock siya. Kapatid siya nung mga inahin nating pure. So hi Sir Noe, yung ganyan, galing sa kanya. Yung baboy naman Sir Noe galing sa Creek View. Tapos itong mga ito pinaghalo-halo na namin. Magkakaedad kasi, tapos according to their size, yan, hinalo-halo na lang namin sila para hindi sila mapag-iwanan. So itong mga iba dito, anak na din ng mga PIC. Cambore 48, yan. Tapos ibrinid din namin siya doon sa aming barako. So maganda ang karne nito, sobrang nipis ng taba. Kahit pa yun paabutin nyo ng 8 buwan. At halimbawa kayo ay may pinaglalaanan, hindi po kayo magsisisi. Sobrang nipis ng taba. Manipis ang taba ng Yorkshire, manipis din ang taba ng Camboro 48 from PIC. So, sobrang sulit ng karne. Mahal ang ganong lahi. Pero, hindi ka sasawa namang, hindi ka masisira sa tao. Makikita mo yung quality ng karne nila. Yan. Eto mga naka-auto feeder, pero ngayon medyo nililimit namin yung pagkain kasi dumaan sila sa pagdumi. Ayan, nagdumi sila. Lalo na dito. Ayan. Buti nga't hindi masyadong namayat. Ayan. So, medyo muna. Hindi muna sobrang pakain. Baka mabiglaan. Ayan. So, ngayon nakikita natin, wala naman siyang basa na. Kasi nakaraang araw may basa. Ngayon wala na. Tapos ito yung ating mga F1 tsaka F2. So ito, may mga lalaki pa dito. Ayan. So may mga nagpa-reserve na dito. Ayan. So i-separate na natin. Bata pa naman to mga to, 3 months pa lang. I-separate na natin yung mga na-select natin para mapahiwalay na dun sa Tapos yung hindi maseselect, kakatayin. Kasi hindi sila magandang inahinin at yung mga lalaki. So, ang lahi nito mga ito ay F2. Yun ay large white. Crossbreed sa Yorkshire pure. Tapos yun namang ating F1. Pure Yorkshire. Crossbreed naman sa ating Landrace. Nagaling sa Divesec ang ating Similia. Meron din kaming galing sa Genesis. Hindi na sa Genesis pala. Sa nga yun? Ayun, nalimutan ko na. Sorry, malilimutin ko ako. Tapos ito yung ating mga piglets. Ayan, hindi pa sila nabababa. Kasi nga, wala pang bababaan. Puno na. Hindi, meron naman doon sa dulo. Lilipat lang natin yung mga inahin. Hindi ko lang muna binababa kasi yan ay may medyo dumaan nga sila sa pagdumi. Ayan. So, silipin natin yung ilalim. Ayan, wala na.
Wala na silang dumi. Ibig sabihin ay magaling na sila. Ayun yung tubig nila. Kagandahan ng nakaganyan ng kanilang tubig. Kasi nalalagyan natin sila ng gamot. So yung tubig nila, may electrolytes, may CTC. Ano po? So, may antibiotic. Tapos yung mismong nagdudumi, tinuturukan siya ng individually. So ito yung aming mga nawalay no nakaraan. Yan. So makikita nyo may mga marker. Kasi sila yung nagdumi. Meron silang turok na antibiotic. may naglalambing. So mapapansin nyo, meron siyang mga gupit sa tenga. Ito yung ating mga may gupit sa tenga. Yan yung ating mga anak ng pure. Kinonbine ko na kasi ito dito para dun sa sila ay magkakaedad. Yan, yung may mga may tanda kami dyan. Kasi AirTag, kinakain nila. Kaya, hindi mo na kami nag-AirTag. Tapos yung may mga may mga marka, yan ay mga paanak na ng mga barako namin dun sa mga native. So, yun, minimal lang yung itim nila. Kasi pure yung barako natin, kahit pure na native yung kanilang baboy. At nakikita nyo ang katawan, hindi din nagpapanghuli dun sa ating may mga lahi. So, yun ang kagandahan. Kaya, importante po na mayroon kayong magandang lahi. At makikita nyo din dun kung puro dahil hindi siya ganun ka yung lahing native. So, ito may papakita ko dito. Nakita nyo yung nakatalikod, yung may spot, yan. Yan, paanak din lang yan ng aming barako sa labas. Ayan, dito kasi sa amin ay biik ang bayad. So, ikaw ang unang kukuha. Hindi binabayaran ng cash. Ayan, yung may mga marka, may mga buntot. Yan ay anak na ng mga anuhan namin doon sa labas. Pero kung makikita nyo ang katawan, yan. Kasabay lang din siya ng aming mga kasi nga maganda yung lahi ng kanilang tatay, puro. Yan, yung may mga markang yan ay mga galing sa labas. Nakaedad din yung mga yan. Mamaya papakita natin yung ating star. Yung ating barako. Itong mga ito puro to. Yan. Pwede dito kumuha ng dito sa anak ng mga PIC. Dahil naman Yorkshire yung ating Cross breed. Pag may nakikita kaming magandang inahinin, ay kinukuha din namin. So pwede din po kayong magpa-reserve dito sa taga Quezon kung gusto nyo. Ayan, makikita nyo ang hahaba. Magandang karakteristics na lang inahinin. Tsaka yan ang mabait. Makikita nyo ito. Mamaya, may mapupuntahan tayo sa kabila. Magkakasama sila, pero hindi sila nag-aawayan. Ayan, so di po tayo. So sad to say, nabawasan na kami dito ng 2 inahin. Ayan. Ito, yung ating mga inahin. So yung may mga red tag, yung ating mga PIC. Ayan, so ating large white, landrace, large white. Tapos ito yung ating pure. Ayan. Ito, nagtaid din itong mga to. Yan, yung 3 yan. Sobra. Ay, mga buntis. Ayan. So, buti na lang ngayon, okay na. Ito, malapit na to. Ito, makikita nyo, PIC. Ayan. Mga sabi nyo, naghahambog lang ako sa aking mga baboy. Yan, PIC. Ibig sabihin siya ay Hamboro 48. Galing sa PIC Philippines. Ito naman ating yung pure breed. Ayan, nakikita nyo. NSG Farm. So, yan kay Sir Noe. Ayan. Huwag nyo nang tanongin kung magkano. At secret na lang. Pero bawing-bawi po kami sa nabili. Ito ay ano ba to? Mawala na. Kinakagat. Inaano kasi nila yung AirTag. Lahi nito. Large white ata to. Naano ko na. Tapos ito yung ating mga nanganak. Ayan. So, sad to say, ay sobrang naiiyak na ako noong nakaraan. Dahil nagka-problema itong ating mga inahin. Kahit yung mga buntis doon, bigla silang nagdumi. Na first time mangyari sa amin.
Kasi within 2 years namin pag-aalaga ng mga inahin, baboy, na anak sila, talagang sila ay hindi nagtatae. Kasi after mga anak, nagbabaksin na kami, nagtuturok na kami ng antibiotic. Kasi para sila ay hindi pasukin ng infeksyon. So ilang araw sila, siguro after 30, nag-inventory pa ako. Nag-count ako ng piglets, nag-count ako na lahat dito ng farm para alam namin pagpasok ng New Year. Kasi may mga bagong anak. Pero ang nangyayari, ayan. Kinabukasan, 31 pala ako napunta dito. So, pag kinabukasan ay 31 ako pumunta dito, may nagdumi na ilan, anak nito. Then, kinabukasan, pati inahin, nagdumi na lahat. Then, ang ano nun, pag nagdumi ang inahin, nadedede ng mga piglets ay bagong anak. Ilang araw pa lang sila. So, yan ang naging resulta. Medyo malaman na yan ngayon. Yan. Kasi, sila yung nakasurvive. Ito, malalaki na to. Oh. Tingnan nyo. Kita nyo namang malaki na siya. Kaya lang talagang dumaan sa kakaawa. Sobrang nakakaawa. Meron kami ditong mga gamot. Kaya pag nagtae sila, automatic, may mga gamot kami. Pero bakit hindi sila gumaling? Kasi may mga pinaghihinalaan kaming cause ng kaya lang hindi pa confirm. Hindi pa confirm na yun, kaya hindi pa ako magsasalita. Pero once talaga na ma-confirm namin na yun ang naging cause, ay sasabihin ko talaga. Kasi hindi biro yung losses namin. So imagine nyo po, kung nakita nyo po yung mga partners namin, itong mga piglets namin, yan. So, paanak na lahat yan ng aming baboy. At kita niyo naman, ang ganda ng quality. Pero batik. Kaya hindi kami papayag na yung mga piglets namin dito na namatay ng dahil doon ay hindi ma-compensate. Hindi baga ma-compensate. Tawag doon? Hindi ma-abyad. Kumbaga, hindi kami ma-anuhan ng aming reklamo. Kasi, imagine nyo, pag nanganak yung baboy namin, yung maliliit, pinakamaliliit talaga, syempre yung iba namamatay yun. Kasi minsan din, mahina na talaga. Pero pag nakalampas na sila ng 5 days at wala dong namatay, talagang dire-diretso na yun. Hindi na sila na babawasan. Kasi ang mga gamot namin dito, yun talagang magaganda klase na. Ang iron na ginagamit namin dito, for Ceres. Kung ang isang bote ng iron, kung ang isang bote ng iron ay 500 plus, ang amount nitong Forceres ay nasa 2,500 ang 100 ml. So ito nasa 4,000 yan, no? 150 ml. Yan yung tinuturok namin. At 250 ml. Yan yung tinuturok namin dun sa dyan sa mga piglets ng 3 days. Tapos wala nang ulitan yan. Kasi 1 month na silang hindi nagtatae. Sobra, mahal siya pero magaling. Kaya kami nagtataka. Bakit anong nangyari? Magtaiman dyan, may magtaiman dyan isa. Pagka namin ng LA, amoxicillin LA, ay, yan, tigas, kinahaponan, tigas na ang dumi nila. So, wala talagang nalalaga sa biik namin. So, yung mga yan, prove yan. Na maganda talaga din yung technical na namin dito. Kasi may nag-a-assist sa amin doktor dito, si Doc Ivan. So, hi Doc Ivan! Thank you po sa pagpunta dito. So, galing pa siyang Batangas. After ng meeting nila, talagang dumiretso siya dito. So, nakarating siya dito by mga 7 o'clock na ng gabi. So, diniagnose niya kung anong nangyari dito sa farm. At the same time ay kausap ko naman siya during ng mga sakit nila. So, nag-aano na siya, nagpapa-administer siya sa amin ng gamot. Then, nung nakikita niyang sabi naman hindi nag-i-improve, bumili na siya. Kaya talagang pumunta siya dito sa amin. Bumili na siya ng gamot sa Batangas. Siguro mga 8 hours ang biyahe from Batangas hanggang dito sa amin para may apply dito sa babaguhan ng antibiotic kung hindi na siya gumagaling dun sa dating gamit. So, example, etong gamot na to, ayan. LA talaga ang namin dito sa sa pagtatae. Pero itong Gentamox na to, ito yung mas mahal. Doble ang presyo sa LA. Ayan. Ito yung ginamot. Pinaka-ultimatum na siya. Pinaka-ultimatum na siya na gamot. Para maibigay sa ating mga piglets.
As you can see naman, yan, one day pa lang na gamutan. Ayan, medyo masigla na uli yung mga biik natin. At yung mga ating nanay, so iisa ang tinuturok sa kanila, ay kahit nagtae, kita nyo naman ang ano, ay maganda na, iba-iba na. So ito talaga nagrabihan to sa pagtatae. Ang mahalaga naman talaga dito yung mismong nanay. So sa totoo lang, okay lang na ano, hindi naman sa okay, pero dapat ay hindi maano yung nanay. Kasi ang piglets, nakakapag-provide silang piglets every 4 months. So dapat ay, lalo na to, ayan, kita nyo, pure yan, pure ang lahi niyan. Kaya talagang iiyak ako pag may nangyari. Umiiyak na talaga ako noong nakaraan. Kasi mamatayan lang ng isa, 2 piglets, may hirap na. Ay ngayon, ang dami. So ngayon nakita nyo yung dumi. Medyo buo na siya. Anong nangyari? Nag-aawayan. So yan, mga makukulit yung mga yan. So ito, sad to say, ayan, wala na talaga siyang natira. Wala nang natira. Ayan. Ang ganda pa naman ng katawan. Wala na siyang natira. Kasi nagka-diferensya yung nanay na dede nung ina. Ayan yung ilang araw pa lang siyang nakapanak. Parang pa 4 days pala siyang nanganak. Nung time na nagkasakit sila. Kaya wala. Ito na, una na lang. Ito magkakaedad din. Kaya lang ito, siguro mas malakas ang resistensya. Ayan. Pero wala silang ginagamot namin sila. Once na may nagdumi, electrolytes agad. Then, antibiotic. Pero yun. So, thanks kay Lord. At dito sa malalaki, wala talaga nabawas. So, ito, nagdudumi pa ito nung punta dito ni Doc. After ilang days. Ayan. Ayan. Thank you, Lord. At okay na. So, nakikita niyo yung mga markings. Ibig sabihin ay, in-applyan siya ng ating gamot na pangtae. Antibiotic. So, ngayon, makikita niyo yung puwet niya. Wala na. Malinis na. At yung kulungan. Makikita niyo kasi sa kulungan kung may nagdudumi. Kulay, malambot siya. Ayan. Ayan, no? Kita niyo kahit ang laki ng katawan, nagdumi siya. Yun doon, marami doon nagdumi. Ito. Madami dyan nagdumi, pero ngayon wala na. Thank you, Lord. So, ito yung ating mga gelt, F1 at saka F2. Ayan, makikita nyo, ganyang kahaba, pero bati. Anak na yun ang ating mga inahin. Yun ang kagandahan sa genetics. Pag maganda ang genetics mo. Yan. Hindi sila sobrang yung mga inahin natin, hindi sila sobrang lalaki. Pag sila ay natapos mga anak, lumalaki lang sila pag buntis. Pero pag after nun, hindi na sila masyadong malaki. So, ibig sabihin, mas maganda. Kasi, hindi malaki ang maintenance. Hindi magastos ang maintenance nila. Sa feeds consumption na lang. Then, sa hassle, sa pag-aalaga na ang laki-laki ang hirap. So hindi sila ganon. Yun ang magandahan sa pure na lahi at saka sa mga F1. Pero tingnan mo yung aming mga F2, yan. Nung na-crossbreed na sila, F2 na siya, yeah. Ang laki. Malaki pa sila doon sa nanay nila. Kaya pag, halimbawa, may nagtatanong sa akin, "Ma'am, magkano ang F1?" So, ganon. Ganon ang presyo ng F1. "Ma'am, bakit parang maliit? Hindi gaya nung inahin namin na sobrang lalaki." Wala po sa laki yung quality ng baboy sa inahin. Hindi mo naman kailangan palaki ng inahin. 130 kilos na inahin, pwedeng magbuntis. So mas maganda. Hindi sila pwedeng lumaki na mabuti kasi mag-aano yung kanilang biig. Hindi naman sa kaya lang ay iisa naman yung size ng ianak. Wala sa laki ng inahin, nasa ganda ng lahi. Kasi pag maganda ang lahi ng inahin mo, at may F1 yan, puro yan, crossbreed mo siya sa ibang lahi. Yan ang kalalabasan yan. Ito, diet pa itong mga to kasi bagong sumpit. Tapos ang kagandahan ng lahi namin dito ng baboy, yan talagang mga may gandang mother ability, yung lahing kinuha ko. Kasi tingnan mo, yan ay mga mga buntis na yung mga yan. Ayun, parang may magre-reheat na isa. Tingnan natin. Pero sila ay magkakasama, hindi sila nag-aaway-away. Soon, ililipat na rin namin sila doon.
So, yun ang kagandahan. Hindi sila nag-aaway-away. May scratch siguro dun sa drinker nila. Hindi sila na ano. Tapos ito yung aming kawawalay lang na inahin. Pero nagpabarako na din. Hindi siya nabubuan sa sumpit. Gusto niya actual. Ay, meron kami ditong barako. So, na dun sa kabilang kulungan. Yun ay puro. Yan yung magulang niyang mga yan. Yung iba. Magulang ng ating, yun yung crossbreed ko sa PIC. Kaya pwede natin kunan din ang inahin yung PIC. Meron ditong PIC. Yan. Tapos, yung iba, ang ating mga pure, binibilhan namin ng similya. Sa Divesec. Yan. Kung saan may magandang mga semen. Para din yung ating lahi. Ano po. So, yun lang po yung share ko sa inyo. So, sa mga naka-experience ng ganong experience sa biglang nagtaya mga inahin. So, pwede nyo pong i-share sa akin para matutuan din po. Matuto din po ako. So, yun lang po. Happy farming. So, hopefully, makabawi na ang mga magbababoy. So, ay nalimutan ko. So, magkano na ba ang live weight sa inyo? Dito sa amin, mababa pa din, 160. So, wala eh. Nag-iintay pa din ng pagtaas. Ang kagandahan doon sa mababoy natin, kahit malalaki na yan, pwede ko yung i-hold kasi sobrang nipis ng taba nila. At the same time ay, lumalaki talaga sila. Umaabot silang 130 kilos, pero ang kanilang taba, sobrang nipis. Promise. So, yun lang po mga kahags. So, salamat po sa panonood. So, please, like and share po and subscribe para po sa ating madami pang farm journey. So, bye-bye!